Siyempre, malaking ginhawa ang dulot nito dahil unang siguradong pwedeng mag-proceed ang kaso laban kay Duterte. May isa na lang katangitanging issue tungkol sa fitness to stand trial. At pangalawa, pwedeng tumuloy ang investigation na sinimulan nga ng 2021, hindi pa tapos hanggang ngayon. At dito, posibleng magtukoy pa ng ibang responsable, yung mga co-perpetrator ni Duterte, katulad ni, Senator Bato de la Rosa. So after po nito, Attorney Conti, ay magsisimula na, pwede nang maglabas ng warrant of arrest or summons sa mga posibleng kasama pa dito sa iniimbestigahan po? Well, I would say that the prosecution is now emboldened, empowered to apply. So sila ang mag-a-apply kasi muna ng warrant of arrest kung hindi pa nila nagagawa. At itong korte ay may laya ngayon na pagpasyahan kung i-grant yung warrant of arrest na additional pa. Kumbaga medyo mas may ka na dito, mas may confidence na hindi na naman, na malinaw na may kapangyarihan ka. Kasi itong tanong na to, may kapangyarihan ka ba at all na pagpasya ng kahit na ano patungkol dito? At kung ikaw ang korte na laging kini-question ang kapangyarihan o otoridad, di lagi kang patumpik-tumpik. Dito, may certainty at may confidence na dapat ang korte. Attorney Conti, gaano kabigat yung legal na epekto ng desisyon ng ICC sa kaso laban po sa dating Pangulo? Kasi di po ba yung ruling ng ICC Appeals Chambers ay final at binding na? Opo, yung Appeals Chamber ang parang Supreme Court nila. Sa ngayon, aakyat itong defense, I would assume, sa Appeals Chamber para questionin ang desisyon ng pre-trial chamber. Oh, okay. Kaya may pagkakataon pa para kumbaga mabaliktad dito. Pero unlikely Alam nyo, sa buong konteksto, sa buong sitwasyon internationally, maraming nakaabang dito sa question na ito. Dahil may mga gustong umalis ng ICC rin. Mag-withdraw sila at in the hopes na matatakpan o mababaliwala ang mga nagawa na nila kung sakasakali. 3 West African states and Hungary. Pero sa nakita nilang ganito, hindi mo basta-basta matatakasan ang mga ganitong pagpapanagot. Nandyan din yung issue ng Israel. Kini-question nila yung jurisdiction ng ICC over the Palestinian territory. Sabi nila, hindi naman totoong bansa yan. Natalo din sila doon. Kaya itong pagpuposisyon ng ICC sa kanyang lakas, sa kanyang otoridad, ay palagay ko napapanahon at tama lamang sa buong pangkalahatang sitwasyon na may mga bansang gustong umariba sa paggawa ng unspeakable crime. Ito pong sinasabi, klaruhin ko lamang po para mas maintindihan ng ating mga kababayan, ay pwede pang iapila sa ICC Appeals Chamber ito pong huling na desisyonan? Yes. Ang huli po, sa totoo, yung dalawang huling na desisyonan. Okay. Kung maalala po natin na malaki, di ba? Yung, actually, 3 pa pala, no? May 3 desisyon na makikita sa website ng ICC ngayon. Ito, nakatunghay ako. Yung defense challenge, tapos nung October 16 last week, nilabas din yung tanong or desisyon tungkol sa pag-appoint ng experts para dun sa fitness to stand trial. Nagbigay din sila ng mga deadline. Yung isa pang desisyon, yung desisyon na i-disqualify yung prosecutor. Lahat ito ay pagpapasya ka lang ng pre-trial chamber at kung maayos na maisampa ng defense ang kanilang apela, tutungtong ito sa appeal chamber. So, kailangan po ng final decision mula sa ICC Appeals Chamber bago po masabing legally na cleared na po ang landas para ipagpatuloy ng ICC prosecutor yung formal investigation? Alam niyo, hindi. Dito sa ICC, dahil may ganito ng pagpapasya yung pre-trial chamber, si pre-trial chamber, tuloy-tuloy lang ng trabaho. Okay. Hindi pwedeng makaantala yung paghihintay sa desisyon ng appeal chamber. At anyway, mabilis din naman magpasya dito sa ICC.
on the maximum 120 days para pagpasahan ng anuman.